Pelikulang ating matutunghayan ngayon ay pinalabas noong 2017 at pinamagatang Mr. Long. Kaya sit back, enjoy and relax labyo, simulan na natin. Nagsimula ang kwento nang ipinakita ang isang grupo ng sindikato na pinag-uusapan ng isang bag na naglalaman ng maraming pera. Pero di nagtagal ay kanilang napansin na bumagsak na laman ang isa nilang kasamahan. Sinaksak ito ng isang lalaki na nagngangalang Long. Matapos na nun ay walang awa niyang pinagpapatay ang mga natitira pang mga sindikato doon. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag na naglalaman ng maraming pera at umalis. Si Long ay isang hitman at pinapatay niya kung sino man ang ibinibigay na target ng kanyang boss. Pumunta siya sa isang hotel para ibigay ang nakuha niyang bag sa kanyang boss. Pagkatapos ay kagad itong binigyan ng panibagong misyon. Iyon ay ang patayin ng isang miyembro ng Yakuza na nasa Japan. Agad niya itong tinanggap at bumiyahe na papuntang Japan. Pagkarating nito ay mabilis niyang nahanap ang kanyang target kaya naisipan niyang lapitan ito para patayin. Pero nang sinaksak na niya ito ay mayroon pala itong suot na vest. Dahilan para hindi ito masugatan. Nahuli siya ng mga kasamahan nito at sinuotan siya ng sako sa ulo at dinala sa malayong lugar. Doon nga ay binugbog nila ng husto si Long. Maya-maya ay may dumating na isang lalaki at sinaksak nito ang leader ng Yakuza. Kinamit naman ni Long ang pagkakataon na iyon para makatakas. Mabuti na lang at nagawa niyang makatakas kahit na nagtamo ito ng isang tama ng baril sa kanyang tiyan. Napadpad si Long sa isang lugar na kung saan ay maraming bahay na mga abandonado na. Nakatulog sa gilid si Long hanggang sa may isang batang lalaki na nagngangalang John at binigyan siya nito ng tubig. Maya-maya ay bumalik ang bata at nagdala naman ito ng mga gamit para magamot ang sugat ni Long. Bumalik muli ang bata para ibigay naman ang mga damit. At sa huli ay bumalik ang bata dala ang mga gulay. Naisipan ni Long na mag-ikot-ikot para maghanap ng mga kagamitan pangluto. At nakahanap na nga ito. Nilinis niya ang mga yun pati na ang gulay na binigay ng bata at niluto ito. Binigyan ni Long ang bata ng kanyang niluto at nasarapan naman ang bata sa pagkain na iyon. Nagulat si Long dahil sa marunong itong magsalita ng Mandarin. Doon nga ay nasabi niyang taga-Taiwan ang kanyang ina. Maya-maya ay tinawag siya ng kanyang ina na nagngangalang Lily at inutusan itong bumili ng ipinagbabawal na gamot. Sumunod naman ang bata at bumili. Pagka-uwi niya ay naibigay niya ito sa kanyang ina. Nang gagamitin na ito ng ina ay agad na pinigilan ito ni Long at itinali para hindi ko mawala. Ginawa niya ito para matauhan ang ina ni Jun at itigil na ang masamang bisyo nito. Naglalakad sa kalsada si Long nang makita niya ang isang sasakyan na nakabukas. Nakita niya na may cellphone doon kaya paimpal niya itong kinuha. Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan sa Taiwan at sinabi nito na hihiram siya ng pera para makabalik na siya doon. Pero humingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan dahil sa wala siyang pera na maipapahiram kay Long. Isang araw ay nakita ng isang lalaki na may niluluto si Long. Nilapitan niya ito upang makita ang niluluto at tumikim na rin ito. Nasarapan siya, kaya naisipan niyang isama si Long sa kanila para ipagluto siya nito. Nasarapan ang lalaki sa niluto ni Long sa kanyang bahay. Maya-maya ay naglapitan ng mga kapitbahay niya at nakitikim ito sa niluto niya. Nasarapan silang lahat. Naisip ng babae na aanyayahan si Long sa kanilang bahay upang ipagluto sila ni Long. Tinanggap naman ni Long iyon at nagluto na nga siya. Nasarapan ang lahat ng nandon sa bahay ng babae at naisipan nito na bigyan ito ng pera. Ang ilan naman sa mga nandon ay binigyan si Long ng ilang mga kagamitan para sa bahay. At iyon ay dahil nga sa bago lang si Long sa kanilang lugar. Pagkatapos ay umuwi na sila Long at Jun dala ang mga gamit na binigay sa kanila. Pagka-uwi ay agad na sinubuhan ng pagkain ni Jun ang ina dahil nakatali pa rin ito. Kinabukasan ay pinagmamasdan ni Long ang mga gamit na binigay sa kanya. Nang biglang magdatingan ang mga kapitbahay nila at tinulungan siyang ayusin ang bahay na kanyang tinutuluyan. Inayos nila ang sahig pati na rin ang kuryente sa bahay na iyon. Nagtataka si Long kung bakit ginagawa nila iyon. Maya-maya ay dumating pa ang iba sa kanila at may mga dala naman itong sangkap sa pagluluto. At ang ilan naman ay may mga dala pang ibang mga gamit sa bahay. Inayos at pinaganda nila ang tinutuluyan ni Long. Ibinigay nila ang mga sangkap kay Long at sinimulan na nga ni Long na hiwain at lutuin ang mga ito. Maya-maya ay tinawag siya ng isa sa mga kapitbahay at pinapalabas siya nito. Pagkalabas ay nakita niya na ginawan siya ng kariton para sa pagtitinda ng pagkain. Pagkatapos nun ay sinabihan siya nito na magtinda ito sa harap ng temple dahil maraming tao doon. At umalis na nga sila. Kinabukasan ay sinimulan na nila Long at Jun ang pagtitinda ng mami sa temple. Nakita ng magkakapitbahay na maraming nasasarapan sa nilulutong iyon ni Long. At kinatuwa naman nila ito dahil nabigyan nila ng hanap buhay si Long.
Pinagpatuloy ni Long ang pagtitinda para makaipon ng pera na magagamit niya para bumalik ng Taiwan. Bumalik na sa katinuan ang ina ni Jun at pinagmamasdan nito ang anak at naalala niya ang kanyang nakaraan. Dati ay isa siyang hostess at doon nga ay nakilala niya ang isang driver na si Kenji. Nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Nang malaman ng leader ng Yakuza na nabuntis ang isa sa mga hostess niya na nagtatrabaho sa kanya ay pinabugbog nito si Kenji. Samantalang si Lily naman ay tumakbo para tumakas doon. Naipanganak na nga ni Lily si Jun at di katagalan ay bumalik muli sa dating trabaho si Lily at isang customer nito na nagngangalang Sakata ang nagturok sa kanya ng ipinagbabawal na gamot. Sa bawat pagpunta ni Sakata doon ay tinuturokan nito si Lily dahilan upang maadik ito sa drugs. Bigla na lamang hindi na bumalik si Lily at doon nga ay tuluyan ang nasira ang buhay nito. Sa kabilang banda ay pag-anda na ng pag-anda ang takbo ng negosyo ni Long. Damadami na ang mga customer niya at nasasarapan sila sa niluluto nito. Isang gabi ay sumali sa isang competition ang mga magkakapitbahay at nanalo naman sila ng ikatlong pwesto. Ang premyo nga sa nasabing contest ay 3 tiket para sa isang bakasyonen. Binigay nila ang tiket sa batang si Jun at agad namang inabot ni Jun ang isang tiket kay Long. Nagdadalawang isip si Long kung sasama ba ito o hindi sa bakasyon dahil nga sa kinabukasan na ang petsa ng alis dapat niya at nakaipon na din ito ng sapat na pera para makabalik sa Taiwan. Pero mas pinili na lamang niyang huwag umalis at sumama kila Jun at Lily sa bakasyon para mapasaya niya ang bata. Doon nga sa bakasyon ay nagbonding ang tatlo at makikita rito na nag-enjoy naman silang tatlo. Nang makauwi na sila ay hinitid ni Long ang mag-ina sa bahay nila. At doon ay nagpasalamat si Lily sa mga tulong at ginawa nito para kay Jun at para na rin sa kanya. Kinabukasan nang nagliligpit na ng mga kagamitan sa paninda sila Long at Jun ay nakita nila si Lily na dumating doon. Tumulong na nga din si Lily sa pagtutulak papauwi. Habang nagtutulak ay nadaanan nila ang mga bata na naglalaro ng baseball. Napahinto sila at napansin ni Long na interesado si Jun sa larong iyon. Kaya naisipan ni Long na kausapin ang nandon para i-enroll si Jun sa baseball. Pagka-uwi ay nagsanay na nga si Jun sa larong baseball at nagsilbing coach niya si Long. Di nagtagal ay nakasali sa isang baseball team si Jun at nanalo ang team nila dahil sa galing na ipinakita ni Jun nang maglaro siya doon. Tuwang-tuwa sila Lily, Long at ang mga kapitbahay sa pagkapanalo nila Jun sa laro. Pero ang mga masasayang araw nila ay hindi na nga nagtagal. Isang araw habang nagtutulak sila ng kariton papunta sa pwesto ay napansin ni Lily na may nagmamasid sa kanya. At iyon ay ang dati niyang customer na si Sakata. Agad na umuwi si Lily dahil ayaw nito na madamay ang kanyang anak at si Long sa gagawin ni Sakata sa kanya. Nang makauwi na siya ay di niya namalaya na nasundan pala siya nito. Pumasok ito sa bahay nila at inalok si Lily ng ipinagbabawal na gamot. Pero tinanggihan ito ni Lily. Pinagbantaan ni Sakata na idadamay nito ang kanyang anak at si Long kung hindi ito papayag sa kanyang gusto. Walang nagawa si Lily kundi ang mapapayag na lang ito kahit labag ito sa kanyang kalooban. Pinagsamantalahan ni Sakata at tinurukan ng ipinagbabawal na gamot si Lily. Matapos nun ay pinuntahan ni Sakata ang tindahan ni Long at kumain doon. Nasarapan ito sa pagkain at pagkatapos ay may tinawagan ito sa telepono. Samantala si Lily ay na-impress na naman dahil sa bumalik ang taong Samira ng kanyang buhay. Sa kabilang banda ay nagtataka si Long kung bakit umuwi kaagad si Lily. Kaya napagpasyahan nilang magligpit kaagad at umuwi na sila ni Jun. Pagka-uwi nila ay nakita nila na nakabigti na si Lily sa loob ng bahay nila. Agad na tinakpan ni Long ang mga mata ni Jun para hindi niya makita iyon at inilabas ito ng bahay. Pagkalabas nila ay nakita nila si Sakata na may kasamang iba pang mga lalaki. Tinamba nila ang kariton ni Long. At nakita naman ito ng mga kapitbahay nila at sinubukang tumulong pero sinaktan sila nito. Maya-maya ay dumating na ang leader ng Yakuza. Nandun din kasama nila ang target ni Long na patayin at ang dahilan kung bakit siya nasa Japan. Tinakpan ni Long ang mga mata ni Jun gamit ang sombrero nito at dahan-dahang inilabas ang kanyang kutsilyo. Isa-isa niyang nilabanan ng mag-isa ang lahat ng nandon at di katagalan ay napatay niya ang mga miyembro ng Yakuza pati na rin ang target niya at ang leader nito. Laking gulat ng mga kapitbahay na ganon kalakas si Long at kayang talunin ng isang grupo ng Yakuza nang nag-iisa lang. Matapos nun ay pinakitang napakalungkot ni Jun dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Habang nag-iisa sa isang tabi si Long ay nilapitan ito ng isa sa mga kapitbahay niya at pinayuhan na umalis na kaagad ito dahil baka hanapin siya ng mga natitira pang miyembro ng Yakuza. At doon nga ipinakita na nakabalik na muli si Long sa bansang Taiwan at nag-report sa kanyang boss na nagawa na nito ang kanyang misyon. Binigyan muli si Long ng kanyang boss ng panibagong target. Pero habang nakatanaw si Long sa bintana ay napansin nito ang ilan sa mga mababait nitong kapitbahay sa Japan.
Tinanggihan ni Long ang mission at lumabas dahil nakita niya na kasama ng mga kapitbahay niya ang batang si June. Doon nga ay nagtagpong muli silang lahat at naluha ang mga kapitbahay dahil sa tuwa na magkita muli si June at Long. Matapos nun ay napagpasyahan ni Long na magbagong buhay na at alagaan na lang ang batang si June. At namuhay na nga sila ng tahimik kasama ang anak-anak kanyang si June.